hinahanap ko. Tumigil ako dito, sinilip ko po yan sumilip ako eh. Natatakot naman po ako, baka mahulog ako. Magandang araw po sa atin lahat mga kabayan. Naku po, naglilinis na ang gobyernong bangag na magnanakaw sa kaban ng bayan. Isa po sa dating sekretary ng DPWH na si Asik Cabral ang natagpuan di umanong aksidenteng namatay mga kababayan po natin. So sino pong bangag ang maniniwala sa mga ganitong klaseng drama, propaganda, yung mga playbook po ng mga kawatan at magnanakaw? Alam niyo mga kababayan po natin, basta-basta na lang po ba na aksidenteng matagpuan itong walang buhay na umano na si Asik Cabral? Napakalinaw po mga kababayan po natin. Noong nakaraan may nilinis din, may niliquidate din sa parte ng Visayas dahil pinaniniwalaan na ito daw po ay may maraming alam sa isyu po ng corruption sa kanilang lugar. Mga kababayan po natin, ang sinasabi po na itong si Asik Cabral ay talagang siya po ang isa rin sa utak ng mga insertion. Sabi pa nga noon ni Ping Lacson na nag-text umano itong si Asik Cabral kay Tuta Soto at sinasabihan na dapat mag-insert ito yung kanyang i-insert at may mga porsyento nga na makukuha. And ayon po sa investigation noon sa Blue Ribbon Committee, noong time pa po ni Senator Marcolita, nalaman na itong si Asik Cabral ay marami palang mga pinapasok na mga insertion sa iba't ibang distrito, sa iba't ibang lugar na hindi naman kasama sa National Expenditure Program. So ngayon, basta-basta na lang po ito na matagpuan na patay, mga kababayan, na walang foul play. Alam nyo, no, yung mga ganitong kalaking opisyal ng gobyerno, napakaraming pera, at sila po ngayon ay talagang mainit at sinusubaybayan, binabantayan dahil sa kanilang involvement sa corruption. May mga kasama ito, may mga bodyguard ito, bakit mag-isa lang po siya? Anyway, bago pa tayo magtagal at bago pa natin pababayan ang diskusyon yan, panoorin muna natin ang video, mga kababayan po natin. Dahil may isang witness di umano na nakakita dito po kay Asik Cabral kung paano siya namatay. Ito, panoorin natin mga kababayan natin. Ito ha. Okay. Saan? Saan? Lapitan mo. Dito po siya naupo. Diyan siya umupo? Diyan? Tapos siya dyan. Tapos natayo. Ganun, parang dumidikit ka ron. Baka sabi ko, baka mahulog. Mautbalat. Kaya sabi ko, huwag ka dyan, baka mautbalat ka. Tatlong beses po siya sinaway. Kaya lang, ganun pa rin. Pero nung bandang huli nung Ang ganda ng pagkasulat ng script mga kababayan po natin. May isang witness pa. Nakaupo sa madilim na lugar. Tapos walang kasama. Ganun lang po ba kasimple mga kababayan po natin. No? Parang napanood ko na to sa pelikula. Ganda mo po yung script mo kuya para malaki yung bonus mo. tinanong kami ng pulis, hindi na. Kasi tumuboy na akong papunta ko. So, iniwanan mo siya? Hindi po, pasakay ko. Kasi tinapoy po kami ng pulis Okay. Huwag daw po magtambay dito, kaya umalis po kami. Okay, nung nakaalis na kayo, saan kayo napunta? Dumiretso po kami ng doon na sa kumain doon sa malapit sa Iyon, hotel. Okay. Tapos pagkatapos kumain, doon na kami sa Iyon, nag-check-in na. Okay. Bandang mga 2:30, sabi na babata kami papunta rito. Ayun, doon na bakit dito ng 3 o'clock. Nagbaba, sinilip ko pa, nakaupo siya dito. Okay. Umalis ako, punta ako doon. Sabi ko, balikan mo na lang ako. Yung pagbalik ko siguro, sabi ko, hindi naman umalis, 1 hour. Pagbalik ko po dito, hinahanap ko. Tumigil ako dito, sinilip ko po yan sumilip ako Natatakot naman po ako, baka mahulog ako. Sumilip daw po siya. Alam mo yung mga ganitong klaseng script mga kababayan po natin. Hindi na natin ito basta paniwalaan lang. Ganyan ka laking tao, makontrobersya, ang daming ninakaw sa kaban ng bayan, kasabwat ang mga matataas na opisyal. Alam niyo naman mga kababayan po natin, no? Malapit na po silang makukulong at kailangan po itong mga taong ito, itong mga witnesses na ito, kailangan po ang kanilang mga testimony, yung mga totoo, hindi yung scripted. Kasi alam mo, sinubukan nila si Master Sergeant Gutesa. Ngayon nawala na rin, no? Dahil ito po ang isa sa talagang kumanta. Si Bernardo
Anong nangyari kay Bernardo? Idiniin kung sino-sinong mga senador. Pero ang mga congressman, Martin Romualdez, Saldico, no? Parang hindi masyadong dinidiin, na mas dinidiin po itong mga senador. At sinasabi po ni Ping Lacson na ito daw po ang kanyang VIP witness. Pero ang tunay na VIP witness ay ito nga po si Saldico. So hindi lang po sila magkasundo sa script at iba po ang ikinanta ni Saldico. At itinuro niya ang totoo patungkol sa mga deliveries ng pera sa bahay ni Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos. So, change yung script, no, nagbago yung plano at si Bernardo ang pinalabas nitong si Ping Lacson na di umano'y kanyang VIP witness. So ngayon mga kababayan po natin, palagay niyo po ba ito na ang huli na kanilang ililiquidate or lilinisin dahil ito kapag nagsalita ito, no, ito parang pangalawa po ito kay Secretary Bunuan. So kapag magsasalita ito, sigurado marami pong may involved dito. At si Bunuan, o syempre, itong si Martin Romualdez, Saldico, at yung mga kasama pang kasabwat nila mga kongresista. At posible meron din po yan sa mga senador. Dahil kasama po sila sa meeting ng bicameral. Dahil ang mga insertion na talagang delikado at ayaw nila masili pa, dito nila pinapasok sa bicameral report. At itong si Bongbong Marcos na kunwaring walang alam, kunwaring syunga-syunga, kunwaring inosente, perma lang daw ng perma. Tapos sinasabi niya na hindi daw siya natutulog dahil gusto niyang tapusin ang budget bago matapos ang taon. Pero billions of pesos ang nanakaw dahil po sa kanilang ginagawang insertion dito sa flood control na ito. Maniniwala po ba kami sa script dito ni Kuya? Umalis ako. Nagtanong ako doon ng may nakatambay na si Mano. Kaya may dumang babae. Wala naman daw po. Kaya bumalik ulit ako, bumalik ako dito. Pinilip ko ulit. Pero wala po akong nakita sa bubang Hindi ko nakita. Ayun, bumalik pinuli ako ng hotel. Tatanungin ko sa hotel kung pumunta. Anong oras yun? Ano na po yun? Pasado alas 5 na. Okay. Pagdating ko doon, wala pa daw po. Di bumalik ulit ako papunta rito. Sino yung tuloy papunta rito? Tinignan ko dito. Kasi baka ako nagtambay-tambay ng wala po. Doon na po. So, yan po yung kwento ng kanyang kasama. So, driver niya siguro yan, driver bodyguard. Ang kwento na iniwan niya daw si ma'am niya, naupo, at binalikan niya, sinilip-silip niya, hindi niya na daw po nakita. So, kalauna, nakita niya daw po ito na hulog na. So, ito po mga kababayan po natin is imposible na po natin itong paniniwalaan. Particularly po, yung mga ganitong klaseng kataas na opisyal na nasa gobyerno at isa po sa susi para matukoy kung sino yung mastermind, isa po sa susi para matukoy kung sino ang tunay na magnanakaw. And alam natin, no? Alam natin kung sino po yung mga magnanakaw na yan. Alam natin kung sino yung mastermind na yan. Pero napaka-importante kasi na mag-collaborate o magtugma yung kanilang mga sinasabi. Particularly po itong kay Saldico. Una, yung sinasabi ni Gutesa na nagde-deliver siya ng pera o pinatotohanan nitong si Saldico. So, itong si Asi Cabral posibleng magkatugma rin ang kanilang sasabihin ni Saldico dahil yun nga, magkasama sila sa mga insertion kung saan ang lagyan ng insertion, kung magkano ilagay ng insertion. So, dahil siya nga yung gumagawa ng plano, itong si Asi Cabral. So, kumbaga, ito po ay makapangyarihan din. Dahil sa napakalaking systematic na sindikato sa gobyerno natin sa corruption, isa lang yung kanilang itutumba. So, hindi na po magkakatugma yung mga witnesses. Hindi na po makukumpleto ang puzzle ng tunay na kwento sa corruption ng flood control na ito. So, palagay niyo po ba mga kababayan po natin, ito na kaya ang last? Nakikita ko mas marami pa silang gugurgurin dito. Itong paglilinis na ginagawa ng gobyernong Bangag, ayaw nga nila na sila ay direct na maituro yung mga sindikatong ito. Kaya malinaw po mga kababayan po natin na ito po is isang cover-up, paglilinis, para po ang lahat ng mga matataas na opisyal ng DPWH ay mapatahimik at hindi na po magsasalita. Siyempre kung walang witness, paano sila mahuli?
kaya itong si Bunuan ay tinago nila. Kaya itong si Bunuan ay pinatakas nila. Kaya sana po, no, mga kabayan po natin, itong si Bunuan ay kusang magboluntaryong magsalita din. Makonsensya sana itong si Bunuan bago pa siya magaya dito kay Asik Cabral. Kaya ngayon si Saldico talagang nagtatago ito. Kasi kapag umuwi itong Saldico, kaya nga sinasabi ni Congressman Kiko Barsaca, kapag umuwi itong si Saldico, magiging Saldico International Airport na po ang Ninoy Aquino. Yan di umano ang mangyayari, mga kabayan po natin. So, tingnan natin ha, kung ano magiging script nila dito. Tingnan natin kung ano na naman yung magiging pahayag ng mga sangay ng gobyerno, yung mga ahensya ng gobyerno na nag-iimbestiga sa mga ganitong krimen. Sigurado sabihin nila na ito po ay aksidente o ito po ay kusang loob na pagkitil ng buhay ni Asik Cabral o kung saan niyang ginawa ito. Kaya so abangan natin yan, mga kabayan po natin. Lalo na po yung Locaret na taga-pagsalita ng Palasyo di Polvoron. Okay, so alam niyo mga kabayan po natin, sa issue ngayon ng napakatinding issue ng corruption, issue po sa flood control, issue ng insertion. Sabi ni Clark Castro, ito sinasabi ko sa inyo ha, na hindi natutulog pero puno ng insertion at corruption ang budget natin. Hindi daw po natutulog ang kanyang amo, sabi ni Clark Castro. Hindi natutulog kasi nga iba po ang kanilang ginagawa, mga kababayan po natin. At alam nyo, nakakatuwa po ang ginagawa nitong Russia, nitong Amerika, dahil sila na mismo ang gumawa ng aksyon para isanction itong mga taga-ICC. Dahil wala naman daw po silang ginagawang matino, kundi puro na lang pamumulitika ang ginagawa, mga kababayan po natin, nitong mga taga-ICC. At itong mga judges ng ICC ngayon ay umiiyak na dahil po yung kanilang mga account ay nakapress na po sa Amerika. Hindi lang po siya, pati ang kanyang pamilya ay hindi na po makapasok sa Amerika. Yung kanilang mga anak na mga nag-aaral sa Amerika, yung kanilang pamilya ng mga negosyante sa Amerika at may dollar account ay hindi na po sila makaka-access. Nakapress na po lahat. O ito na po, mga kababayan po natin, na sana po ito ang magiging dahilan na tuluyan ng mabuwag itong ICC o tuluyan na po nilang palayain ang ating dating presidente. Dahil wala namang kasalanan po itong si Tatay Digong. Kaya nga po tayo ay patuloy pa rin na nangangalap sa mga nakakaalam, sa mga kababayan po natin. Tayo ay patuloy pa rin na nangangalap ng mga signature ngayon. At patuloy yung pag-ikot ng signature caravan sa iba't ibang parte ng Luzon. So of course, humihingi po tayo ng pasensya doon sa mga bandang Mindanao and Visayas dahil hindi na po makakaikot dyan itong signature caravan dahil wala naman pong sapat na pundo ito at ito po ay voluntaryo lang na ginagawa. Kaya ang mga kayanan lang ng pundo ng mga volunteers ay talagang Luzon lang po ang kayang ikutin. So sana po marami pa pong volunteers para kay Tatay Digong. Dito po sa ginagawa natin na tayo kami naman signature campaign. At napakaganda kasi parang ang ginagawa nating signature campaign ay naka-align sa ginawa po ng US at sa ginawa po ng Russia na pag-issue ng warrant of arrest dito po sa mga taga-ICC na alam naman natin, mga kababayan, na talagang tunay lang po na pera-pera at bayaran. Siyempre, dahil ang gobyerno natin ay bangag nga po, ang gobyerno natin ay wala nga sa katinoan, o ayon, no? Kaya nilang ipakulong ang ating dating presidente. So, mabuhay po ang Russia and Amerika. At sana, tuloy-tuloy pa at yung mga bansang nag-withdraw na po ng kanilang support, nag-withdraw na ng kanilang membership, mga kababayan po natin, dito po sa ICC, ay mas marami pa sana. Hindi lang po yung Venezuela ang mag-withdraw, kundi sana more countries pa ang mag-withdraw para iwanan na po itong ICC dahil posibleng ito po ay magagamit po nila sa pamumulitika at lahat na oposisyon sa anumang bansa ay ipapakulong po sa ICC. Dahil nakita nila yung pattern no? Yung ibang bansa ay nakita na po nilang pattern na yung ginawa sa Pilipinas ay pwede gawin sa kanilang bansa. Kaya ngayon pa lang, ay nagsi-withdraw na po sila. So, ayan, mabuhay po yung may mga paninindigang bansa. Hindi kagaya ng bansa po nating bangag ngayon, na imbis na protektahan ang isang Pilipino,
laban sa mga dayuhan ay pinakulong pa doon sa ICC. At ang masakit, gamit ang pera ng taong bayan. At hindi ba sila nakontento mga kababayan natin, sa pagpapakulong sa ating dating presidente? O ito ngayon, yung anak na si Vice President Sara naman, ay pilit nila inaakusahan, no? Pinaplantahan ng kung ano-anong kaso at kung ano-anong tanim witnesses. Naku po mga kababayan pa natin. Alam mo ito mga dilawan, at ang gobyernong bangag ngayon, ay sanay na po sila magtanim ng mga witnesses. Paano natin napapatunayan yan? Imagine mo, no? Magtanim sila ng isang witness daw na sinasabing dating aide ni Vice President Sara, dating PSG daw po ni Tatay Digong. Pero wala po sa plantilla. Ano yun? Diba? Hinair lang para magiging, ano tawag ito? Personal bodyguard or taga-collect ng pera, bagman. Pwede ba yun? Magtitiwala ba yung ating napakatalino na Vice President Sara? Ito, tingnan nyo ito. Okay? Inamin ng kanyang abogado na hindi naman pala talaga siya sa plantilla. Attorney Pala, ano ho ba talaga si Ramil Madriaga sa office kay Vice President Sara Duterte? Bagman ho ba siya? Ex-aide ho ba siya? Dati ba ho empleyado? What really is his role as he is alleging dito sa office of the Vice Actually, we President? never use the word aid or empleyado. Ang sabi niya, he does this intel works, operation, political, and everything, no? Wala siya sa plantilla. Ang sabi niya, kung anong... So wala ka sa plantilla, tapos ganon ka pagkatiwalaan ng isang vice presidente na napakatalino. Di ba? So kahit yung abogado na hirapan na rin pong magpaliwanag. Lalo na kung si Madriaga mismo yung makakausap. Kaya mga kababayan po natin, obvious po, yung mga sinasabing picture, normal naman yan. Alam mo, public figure, no? A public servant, itong mga Duterte. At kahit sino man, pwede naman sila magpapapicture sa kahit sinong tao at ikiklaim niya na bodyguard siya, aide po siya. Kaya si Vice President Sara at mga abogado niya ay pinagtatawanan lang itong aide na ito. Alam mo, sinasakyan ng nila ito ng taga-House of Representative ng Malacanang. No? Kahit alam natin kung sino mga nasa likod. Kunwari daw kailangan imbestigahan, kunwari daw kailangan magkaroon ng panibagong quadcom para imbestigahan yung mga ganito. Alam mo, ginawa na po nila ito sa CIF, pero hindi nga po sila nagtagumpay. Kaya naghahanap na naman sila ngayon ng bagong issue na pwede nilang ipukol kay Vice President Sara. Alam naman natin na ito talaga ay hindi mangyayari. Alam naman natin na hindi naman talaga mahahatulan si Vice President Sara sa mga ganitong klaseng allegation dahil wala kang katotohanan. Pero ang gusto nila ay hatulan ng mga manonood, hatulan ng taong bayan si VP Sara na guilty sa mga accusation nila. Sila nga lang yung gumawa eh. Diba? May mga nag-iingay pa ng mga bayarang pare. May mga nag-iingay pa, mga kababayan po natin, na mga dilawan, pinklawan sa isyong ito. So, marami po sila ngayon na kunwari, gigil na gigil po sila at gusto nila managot ang ating Vice Presidente sa issue ng corruption. Pero sila ang may kagagawan at hindi totoo na may corruption ng ating Vice President. Wala naman pala sa plantilla itong bugok na ito na si Madriaga. Pero gustong-gusto nila na paniwalaan ng taong bayan ang kanyang affidavit. Di ba binulgar na nga po ni Surgando Sasot. Alam na po yung tunay na pagkatao nito. At gumamit pa sila ng isang identity ng tao para ma-connect nila ang kwento. Grabe po kasi nungaling. At alam natin na ito po ay dahil sobrang desperado na po sila. Dahil alam nila na makukulong sila pag si VP Sara po ang nakaupo sa pwesto. Ito, no? Hindi lang po sila naglilinis ng mga dating opisyal ng DPWH, kundi tuloy-tuloy po ang pagagila po nila ng mga taong pwede nilang gamitin na magsalita against sa ating Vice Presidente. Kaya dapat tayo na mga Pilipino, kung ayaw natin na tayo po ay malugmok sa kahirapan, tingnan mo, wala na po tayong investors ngayon. Yung reserve gold natin, bawas na. Yung pera ng taong bayan, bawas na. So kung papayagan natin itong mga magnanakaw na ito na hindi na paparusahan,
alam nyo, no, walang mangyayari sa ating bansa. At yung ginagawa nilang propaganda, kunwari nagpapakain, kunwari namimigay ng ayuda, tingnan nyo, magkano lang yun natatanggap ng sambayan ng Pilipino kaysa 100 billion, 200 billion na napupunta sa bulsa ng mga magnanakaw na ito. And ano pa yung 1 million, 2 million para ibayad nila dito kay Madriaga? Sa dami-dami po ng mali-malitang pinagnanakaw nila. Kaya nilang bayaran yan. At kaya nilang bayaran ng mainstream media para lagi na lang i-highlight ang issue po. Corruption. Tandaan natin, no, pinayagan pa rin nila na magkaroon ng insertion ang DPWH. Kung kunwari, nagdrama-drama sila, ayaw namin ng insertion ng 45 billion, ayaw namin ng insertion ng 38 billion. Pero anong ginawa nila? Binawasan na ng konti, pinasok pa rin ang mga insertion ng DPWH. So talagang hindi po sila titigil sa pagnanakaw ang gobyerno ni Marcos Sr. Okay, patuloy mo natin to. Ang iutos sa kanya, gagawin niya. Do this, form this, support this, subaybayan mo to, hanapin mo to. He will do whatever is asked of him. From the President, and then nung ipinasa na siya kay then Mayor BP Sara. Okay, just a brief background for those who are just tuning in and may not know who Ramil Madriaga is. Well, number one, kilala ho siya na Madriaga Kidnap for Ransom Group. Hindi ho Tama. ba? Siya po yung sinasabing leader ng tinatawag na Madriaga Kidnap for Ransom Group. And that is the reason, would that be correct, sir, why he is in Camp Bagong Diwa now, currently being detained? Actually, it's easy for the police to say na leader ng kidnap or ransom group yan. But when you go to court, So, kung sinasabi niya na napakadali daw po na sabihin na leader ng kidnap for ransom, ito si Madriaga, lalong napakadali na sabihin niya po na siya ay aid or personal, no, na alalay, bodyguard, utusan ng ating Vice Presidente. Yun ang lalong napakadali po. Dahil nakulong siya, dahil yun talaga ay may ebidensya. May video, no? May mga picture, may mga collaborated evidences na nagtuturo sa kanya. So yun talaga ang napakalinaw. Pero ang ginawa nila dito kay Vice President Sara, napakalinaw din. Napakalinaw na script, napakalinaw na ito po ay galawan ng magkasabwat na NPA, Dilawan at gobyernong Bangag ni Bongbong Marcos. Bayan po natin, no? Sana hindi po maniniwala yung ating mga kababayan dito. Sana po mag-research tayo sa tunay po na pagkatao nitong si Madriaga. At hindi tayo dapat maniniwala sa kanilang mga circus, sa kanilang mga playbook, mga kababayan po natin. At bago tayo magtapos, mga kababayan po natin, no? Ito si Senator Bato de la Rosa ay talagang target nilang ipaparesto. At sinasabi po ni John P. Crimolia na binabantayan nila yung mga galaw ni Senator Bato de la Rosa. Pero Senator Bato de la Rosa ay hindi nga po nagre-report muna sa Senado dahil mahirap na. Pero yan, nakikita naman natin Senator Bato de la Rosa. Lumalabas kasama yung kanyang mga abogado at nandun lang din siya, no? Sa area po ng Davao at hindi po siya pupunta sa Maynila. So, good job yan. No? Kailangan mag-ingat ni Senator Bato de la Rosa. Kasi kung napakadali po nilang patahimikin at ipakulong ang ating dating presidente, imposible nilang gawin yan kay Senator Bato de la Rosa. Maraming salamat po sa pagtatapos ng ating video. Maraming salamat po sa walang sawa niyong pagsusuporta sa ating channel at sa nakikiisa po sa Tayo Kami Naman Signature Campaign. Mabuhay po kayo. Abangan niyo po yung Tayo Kami Naman Signature Campaign sa iba't ibang party po ng Luzon. At kung kaya, may pondo, may budget, no? At syempre, kung may mga voluntaryo na tutulong pa, baka makakayanin po natin na pupunta po ng Visayas. Okay? So, yun lang po. Maraming salamat po at God bless po. Nabuhay ang bansang Pilipinas.